mainit na balita at hindi nakakagulat. Yan. Ito po, dumating na nga ang imbitasyon para sa ating Pangulong Duterte. Yan. Yan po ang imbitasyon ng Committee of Dangerous Drugs, Public Order, Safety, Human Rights, and Public Accounts, which is they call it QUADCOM. Apat po yan. Committee Dangerous Drugs, Public Orders and Safety, Human Rights, and Public Accounts. Yan. Notice of Joint Committee Meeting. Honorable Rodrigo Roa Duterte, former President of the Republic of the Philippines. Alright, dumating po yan noong October 18. Dear Honorable Duterte, please be informed that the Joint Committee will hold a public hearing in connection with this inquiry in aid of legislation on the date, time, and place indicated hereunder. Date, October 22, 9:30 a.m., People Centers Building, House of Representatives, Quezon City. In this regards, the Joint Committee respectfully invites you to attend the said inquiry to provide valuable insight and shed lights on the issue under the discussion, particularly on extrajudicial killing. Attached herewith is the agenda on the said meeting. Please be informed your attendance to facilitate arrangement for your participation. If you plan to make a presentation, submit documents, or have an opening statement, please submit the same to the committee secretariat for the preparation. We look forward to your valuable contribution to this legislative inquiry. So, malinaw na malinaw po, ito po ay pirmado ng isang balimbing. Ito po, ang pangalan po ng balimbing ay Robert Ace Barber. Alright, Chairperson Committee on Dangerous Drug. Malupit po. Siya po ang committee ng dangerous drug. Ang ini-invite po niya ang dating niyang amo na dating pinupuri niya, na dating gusto po niyang i-extend ang kanyang extension o yung tenure o yung taon na bilang presidente ang ating Pangulong Duterte. Ngayon po ang ating Pangulong Duterte ay nasa kalagitnaan po ng malupitang investigasyon. Palakpakan po natin si Robert Ace Barber at sigurado sasabihin po ni Robert Ace Barber ay wala po siyang kinalaman sa mga nangyayaring yan. Palakpakan. Yan po ang sinasabi nating malupitang galawan ni Robert Ace Barbers. Di po ba? Ganyan po talaga ang buhay sa mundo. Minsan ay ikaw ay nasa katinuan, minsan naman ikaw ay wala sa katinuan. Alright? Hindi ko po sinasabing wala sa katinuan si Robert Ace Barber. Ang sinasabi ko lang dito, ito po, pakinggan natin. It has been the primordial duty of the committee which I head, the Committee on Dangerous Drugs in the lower house. Alright. So siya pa rin po ang may hawak ng Committee on Dangerous Drugs. Yan. Bago po tayo dumako sa maraming talakayan ngayon, marami po tayong tatalakayin. Huwag po kayong aalis. Ang umalis ay siyang bakulaw. So, marami po tayong tatalakayin dito. Si Robert Ace Barber, siya po ang tinatawag nilang chairperson ng Committee on Dangerous Drugs. Noong panahon ng Pangulong Duterte at hanggang ngayon sa panahon ni Marcos Jr. Pakinggan po natin Ito po ang malupitan. Balikan lang po natin para magets po natin ang dapat nating magets. Okay. In the primordial duty of the committee which I head, the Committee on Dangerous Drugs in the lower house, to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Seen a lot of people, politicians. Malinaw po yan Napakaswerte nating lahat na magkaroon tayo ng isang presidenteng yan. Sige, malupitan yan sige.
and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Yay! Galing, galing, palakpakan. Walastik ka, Barbers, walastik. Sige. Bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against corruption, meron pong ipinapakitang totoong datos. Kaya nga ho, meron tayong real numbers, PH. Because that only indicates the real picture. And that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Yay! 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 Robert Barbers! Robert Barbers! Kami! Boto natin, Robert Barbers! Boto natin, Barangay Tanod! Alam mo, ang ginawa ni Robert Barbers, mga ka-reaction, ano yan? Tinatawag nilang political suicide. Akala nila, kapag kumampi sila kay Marcos Jr. dahil nasa puder si Marcos Jr., akala nila secure na ang kanilang political future. Akala po nila, pag dumikit sila sa isang Marcos Jr. na hoping na alam niya ang kanyang ginagawa, at kung hindi naman niya alam ang kanyang ginagawa, ay wherein, problema din natin. Dahil siya po ang ating tinatawag na presidente. Pero sabi po ni Madam Inday Sara, wala pong presidente, vice president lang meron tayo. Ano po kaya ang ibig sabihin nun ni Madam Inday Sara na vice president lang meron tayo? Wala po ba tayong presidente? Gusto po, tuloy po natin si kagalang-galang kapitapitagang Robert Ace Barbers. Maglagay man ho tayo ng 100 President Duterte dito. Ay hindi, isa lang. Isa nga lang, umaaray na kayo, 100 pa. Ano ka ba? Ang tapang, ano? Ang tapang ni Barbers dahil nasa panig siya ng Pangulong Duterte nung panahong sinasabi niya to. Ulitin natin na i-explain ko po sa inyo in details. Ha? Toong kalagayan ng ating bansa. Maglagay man ho tayo ng 100 President Duterte dito sa Pilipinas. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed. At malupit ka, Robert Barbers, ha? Isang Duterte pa nga lang, umaaray na kayong lahat. Yung isang Duterte, ang natsugi ay 7,000 na durugista at mga nasangkot dyan sa tinatawag nilang war on drugs. Pag tinaymis 10 mo yan, ano ba, 100, 7,000 times 100 is 7 million. Doon pa lang sa isang Duterte, ayan, umaaray na kayo, hindi nyo alam kung paano nyo siya ihabla sa EGK. Pag nilagyan mo ng 100 Duterte, ang gobyernong ito, magbilang ka milyon. Ha? Baka dyan mismo sa loob ng Kongreso, sa labas ng Kongreso, pag na-drug test sila at naging positive, yung 100 Duterte, merong 1 Duterte doon, na kapag positive ka pa lang ha, positive ka pa lang, tsugi ka na. Mataas din ang pangarap ni Barbers, no? Nangangarap siya 100 Duterte daw. Mantakin mo 100 Duterte, ilalagay mo sa Pilipinas. Kumusta naman ang Pilipinas? Di napakaganda, napakatahimik, napaka-maunlad, progreso. Kasi nga, wala ng criminality, wala ng illegal na droga. Ngayon, ano?
tanungin mo yung amo mo. Tanungin mo yung amo mo kung kumusta siya. Malastik din si Barbers, no? Kung magsalita ka, alam mo talagang matapang. Akala mo talagang matapang, akala mo talagang may pinaglalabang prinsipyo. Makargahan ka lang, ayan, nag-iimbestiga ka na sa dati mong amo. Gano'n kaya kabigat ang kinarga dito, no? Impormasyon. Kinargang impormasyon sa kanya. Hindi po kinarga sa bulsa. Kinargang impormasyon. Walastik din to si Barbers, no? Malupitan, no? 100 Duterte ang pangarap mo? Ayan, paparating. Si Madam Inday Sara, equivalent yan, 200 na Duterte. Bakit kamo? Ayan, chapin daw niya yung yung amo mo. Tatanggalin niya, itatapon niya sa West Philippine Sea. Oo, yung ulo niya. Lastik tong si Madam Inday Sara. Tapos, isasabay niya, ilalagay niya doon sa loob ng atahol ng tatay niya. Tatapon niya sa West Philippine Sea. Yun, bantayan niyo yan. Kaya kapag ito, meron pa dito si Torre. Pag-usapan natin si Torre. Hindi ko pa na si Torre, hindi ko pa na asikaso. Asikasuhin natin si Torre. Tapusin lang natin to si Barbers. Hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganon. Nararapat lamang na atin siyang suportahan because he does not just worry about the present state of the country, but he worries about the future of this nation, the future of our younger generation. Kaya nga ho dapat magtulong-tulong, magsama-sama, suportahan natin ang kampanya laban sa illegal na droga. Again, ladies and gentlemen, I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. Yan. I am glad that no less than the President is leading this war. Yan. Because if it not for President Duterte, we would not have known na ganito pala ang kalaki ang problema natin sa droga. Yan. And he was the only leader bold enough, courageous enough to name narco generals, narco cops, narco judges, and even narco politicians. Kaya ho, ako'y hangang-hanga sa ating presidente. Malupit. I hope after the president's term expires in 2022, the next leader will continue this war against drugs. Kasi hindi po natin kaya masolve itong problema to in a span of 6 years. If given a chance and if I will be asked, ano bang dapat gawin natin para ma-continue o ma-sustain itong gera kontra sa droga? Ako ho, candidly, I answered that question. I was asked that question several times. At ang sinabi ko ho, abay, kailangan natin ng extension pa kay President Duterte. Lang sa ganon, ipagpatuloy. Pasensya na po kayo, medyo nasira yung aking camera. Ginagawa ko po, pero tuloy-tuloy lang po tayo. Malupit to, malupit tong si Barbers, Itong kontra-drogang programang ito. I was misquoted. They asked me, sabi niya, you want the President to extend this term? Of course, I answered candidly. Sinabi ko, bakit naman hindi? Wala hong dapat ikatakot ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na kung ang ating leader ay nagpapakita ng totoong pagmamahal sa bayan. Hindi lamang ho, puro salita. Marami na ho tayo naging leader, puro salita. Marami na ho kayo narinig dyan. So, yun po, no? Marami na daw po tayong leader na puro salita. Yan. So, marami, gusto raw po niyang i-extend. Ayan, malupit po itong si Barbers. Pasensya na po, pasintabi, na wala po ako kanina. Hindi po ako namasyalo, pumunta kung saan-saan. Nasira po itong camera, makakabili din tayo ng bagong camera. Darating din ang oras. Ito po, balik po tayo kay Barbers. Napakagaganda po. Nangangarap po siyang magkaroon ng 100 Duterte. Yan. 100 Duterte ang gusto niya. Ayan po ang ginawa ni Barbers. Yan. Nagpadala po siya. Galing po sa kanya yung sulat na yan. Ayan o. Representative Robert H. Barbers. Yan.
ang kanyang amo na gusto niyang i-extend ng term noon siya ay nakaupong presidente. Ngayon po, pinadalan po niya ng isang liham na kung saan ay iimbestigahan po ang kanyang amo. Isasali po siya dito sa tinatawag nilang EGK inquiry. Malupit ka, Congressman Barbers, palakpakan ka. Ay, malupitan talaga to si Congressman Barbers. Anyway, ayan po yung tinatawag nating imbitasyon. Yan. Kapapadala lang po yan sa akin ngayon. Yan. Kasesen lang po sa akin yan. At yan ay ating ipapaalam sa lahat ng ating mga ka-reaction. Kayo na po mag-reaction dyan at doon po sa October 23, pinapaalam ko po lahat po ng ating mga ka-reaction, pwede po tayong magtungo dyan sa People's Centers Building upang alalayan at tulungan, suportahan ang ating Pangulong Duterte sa pagpunta niya. 9:30 a.m. po. At siguro pwedeng magkita-kita po tayo doon mga alas 7 ng umaga. Yan. Alas 7 ng umaga, nasa sa inyo na po yan kung magdala kayo ng bulaklak para sa kanya. Isang simbolo na kung saan appreciation natin para sa kanya, o magsulat kayo ng banners o magsuot kayo ng Duterte t-shirts, may ano, kayo na pong bahala. Kayo nang bahalang magpakita ng suporta. At kung nandun kayo at nakaganyan kayo sa isang sulok, nakaganyan kayo, peaceful po peaceful. Isang significant na yun para sa pagsuporta sa ating Pangulong Duterte. Wag po natin siyang pababayaan. Sa October 22 po ang meeting. Sa October 22, magsama-sama po tayo doon sa People's Center Building, mapayapang pagsuporta sa ating Pangulong Duterte. Marami po tayong makakasama doon. Maisog nandun din sigurado, at mga Duterte vloggers at mga supporters ng mga Duterte vloggers, 100% nandun po tayo. So ayan po ang ating yan, ilang araw na lang po, 2 days from now, no? 20 na po tayo ngayon, so matutulog po tayo sa tulog. Paggising natin, pangalawang tulog, dapat nandun na tayo. Mga alas 7 po ng umaga ang pagtitipon natin, no? Sumunod po tayo sa mga sinasabi ng mga kapulisan kung saan tayo pwedeng magtipon-tipon. Iwasan po nating magdulot ng anumang kaguluhan o paninira ng mga properties ng ating gobyerno, basta't maging law-abiding citizen po tayo para may pagmalaki po tayo ng ating Pangulong Duterte, no? Masasabi niya na ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga taga-suporta ay mga law-abiding citizen. Huwag po tayong gumaya doon sa mga NPA na talagang nagwawala, talagang kung mag-rally sila, may dalang banner, talagang wala. Sige, pabagsakin ng rehimeng Vice President Duterte. Meron bang ganun? Pabagsakin ng rehimeng Vice President Duterte. Paano? Yung rehimeng Marcos, kakampi nila. So, yung rehimeng Vice President lang. Pabagsakin ng rehimeng Vice President Duterte. Walastik din ng mga komunista na to. No? Walastik sila. Anyway, alright. Mga kapatid nating Pilipino yan. Kahit komunista yan, kapatid natin, respetuhin natin ang kanilang paniniwala. Kung ayaw mong maniwala sa kanilang paniniwala, respetuhin. At yun ang mga kapatiran natin dyan, ng mga komunista, respetuhin din naman sana ang ating paniniwala. Ganun lang yun. Pagmamahalan. Respetuhan yan. It has been... Yan. Tapos na tayo dyan. Titingnan natin kung ano ang sasabihin kung saan direksyon pupunta yung investigasyon natin sa mga cold cases na ito. Pag may makita tayong link ng kahit... Alam mo si Torre, si Police Brigadier General Nicolas Torre, isa pong malupitang ano po yan, law enforcement. Siya po yung may daladalang yung heartbeat detector. Iha-heartbeat niya kahit nasa ilalim ka pa ng lupa, halimbawa, pumanaw ka na, kaaway mo, babalikan ka niyan doon sa punto, sisiguraduhin ka niya, wala ka ng heartbeat. Daladala niya yung